channelers, mga charotera! Welcome back to our channel. This is Charotera Mariposa and with me, Charotero Munggoy! kamusta na kayo? It's been a long while. Pasensya naman, nabisi ang charotera. Nabisi para sa mga para sa ekonomiya. Kaya nga, alipin na sa lapi. Alipin ng dolyar. Hindi, ano na bang update? For this video, gusto lang namin i-share sa inyo yung life update namin, ano yung mga ganap-ganap, diba? Tapos, ano na yung update sa work niya. Yes, nakaharap na siya ng work! Yay! Tapos, gusto na namin i-share sa inyo kung paano ba kayo makakabili ng sasakyan dito sa US. Yan, medyo, medyo big topic siya kasi maraming mga thoughts na kailangan or things na kailangan i-consider. Diba? Lalo na, besh, dolyar ang ginagastos natin din eh. Kaya medyo mahirap. Yung, depende kasi sa sitwasyon nyo talaga kung kailan or, diba, kailan kayo bibili, anong bibilhin nyo. Yung ganon. Plus tax pa. Diba? Oh. So yun, would you like to share your life update with all of us? So yun na nga. Sabi nga niya, nakakita na ako ng work. So for my side kasi, may hirap kasi yung nakita kong work is kabaligtaran dun sa course ko talaga, which is yun nga, from engineering ngayon, nag-shift ako into medical field. So yun nga, and we are blessed kasi yung nakita kong work is same kung saan siya hospital na nagtatrabaho. Yes. So ganun na nga yung nangyari. Then nakapag-start na rin ako ng work, pero bago yun, halos 1 month din akong nagpa-part-time muna habang hinihintay ko yung work kasi nung na-interview ako, halos 1 month din bago ako mag-start kasi marami din mga papers and documents na kailangan kong asikasuhin at isubmit din dun sa company. And then, yun nga, nag-part-time hanggang dun sa sa pag-part-time, yung kasi namin dito, yung landlord namin, marami siyang mga units na pinapaupa. Ngayon, pag yung tenants is umalis dun sa bahay, kailangan ng kaunting renovation. So, ganun yung nangyari. Ako yung parang kumbaga sa atin yung nagmamasilya ng mga silicone. Actually, silicone yung gamit nila doon sa mga crack, sa mga bintana, sa pinto, sa mga baseboard, yun yung usually na ginagawa ko. Sinisilicone ko lahat ng mga crack na yun. Then, bago dumating yung new tenants, kailangan ready yung bahay. So yun, halos 1 month din yun. Then, buti na lang, nakaipon din kasi yung work ko, kahit na same hospital kami, medyo malayo dito sa bahay. Unlike sa kanya is dito lang, tawid lang ng daan. Ang sa akin, kailangan kung maglalakad ako, halos nasa 45 to 50 minutes. True. So, nakaipon ako doon sa part-time ko. Sibag niya, diba? And then, walang ka-RT-RT. nakabili ako ng mountain bike. Yung mountain bike na yun, at least yun yung nagamit kong service nung nag-start na ako mag-work. So, from 45 minutes or 50 minutes na lakaran, at least, nasa mga 15 minutes na lang na biking. Kaso, meron pa rin struggle. Kasi yung area dito is parang nasa mountain kami. So, pag uphill siya. So, uphill talaga. Sobrang nakakabawi dito sa sa paa. As in, kailangan mong talaga ng persa. Kahit ina-adjust mo na yung mga ng bike. So, kailangan mo pa rin mag-pedal talaga ng So, yun yung naging struggle din. Kasi pagdating sa work, pagod, hindi pa nag-start, medyo pagod na. Tapos, yun. And regarding din sa work naman, is ang kinuha kong shift is night shift. Para makasabay din ako dun sa night shift. Mahirap kasi pag magde-day shift ako, tapos night shift siya, hindi kami makikita. Parating ako sa bahay, pauwi naman siya. Hindi. Ganun. Parating ka sa bahay. Ay, hindi. Sorry. Okay.
parating ako sa bahay, siya naman, Wala na ako. Nasa work. nasa work na siya, pumasok na siya. Ganun yung Pag-uwi naman mangyayari. ako, Oo. pupunta ka lang sa work. Oo, Hindi na kung tayo ma- magkikita. ganun yung mangyayari kung magde-day shift ako. So, buti na lang, nung na-interview ako, ang in-apply ko is day shift, tapos nag-ano ako sa kanya kung pwede ako mag-night shift, buti na lang may open na position para dun sa night shift. So, yun na nga. Tapos, Anong work mo? ang work ko is, meron sa, parang ano, Booking na lahat. meron kasing ano, sa hospital na department, yung nagmo-monitor ka ng patient through camera. So, parang CCTV ka. So, kailangan mong bantayan yung pasyente remotely na pwede ka mag-speak sa kanila na ang mostly concern lang ng mga pasyente is wag nilang i-full yung ID nila, yung mga drains nila, check nila, oy, may mga medical ano. Medical terms. So yun, yun yung Safety. iiwasan mo na safety, and most of all, yung safety na hindi sila mahulog Sa kama. sa kama. Pag-struggle sa akin dito, masyado silang mabilis rin magsalita sa English. At saka, halos struggle ako na hindi ko talaga minsan naiintindihan na yung mga sinasabi nila sa sobrang bilis. Honestly, guys, ganyan sila. Ganun sila. Pero buti na lang, nakasurvive na ako halos. More than 1 month na rin ako sa work. So, yun. And kumikita na rin ng dolya. Kahit pa paano. Pero, yun rin yung magiging adjustment sa inyo as a couple. Kahit pa paano, nandun pa rin yung ego. Kasi nga, nung nasa UAE kami, mostly kahit nasa medical siya, Mas mataas pa rin yung sahod ko as a engineer doon. Kasi mas maganda talaga yung bigay ng ano doon. At saka mas maganda talaga, honestly, yung work ko sa UAE. Kaya, mas malaki yung sahod ko doon kaysa doon sa sahod ko ngayon dito. Oo guys, mas malaki pa rin yung sahod ko doon sa UAE kaysa ngayon nandito ako sa US kahit na dollar na yung ano ko. Pero, kailangan yung iset aside yun. Oo. Para talaga, sabi nga, teamwork as a couple. Pero, dumarating pa rin doon sa point na sa isip ko na ang ganda ng trabaho ko sa UAE, tapos pagpunta ko dito, struggle ako, tapos mas mali pa yung may mga ganung portion pa rin. Pero, slowly, moving nagiging naman na, kumbaga, hindi naman ganun ka-smooth, pero kahit pa paano, nakakapag-adjust na. So, yun yung yung nangyari. And, hindi rin madali yung work ko, guys, kahit sabihin mo na monitor ka sa pasyente, nanonood lang. As in, 12 and a half hours kang naka-duty, nakatutok ka sa 2 monitor ng computer, tapos dapat sobrang multitasking ka, which is nagiging pa rin ako doon, nag-a-adjust pa rin ako doon. Hindi lang naman isa yung pasyente na binabantayan ko, guys. Alam niyo ba kung ilan sila? 12. Ganun kahirap. Pag yung mga pasyente na yon is sabay-sabay na silang gumagawa ng mga movement na gusto na nilang So, dapat alert ka kung sino yung pinaka-priority na which is yung high risk na pwede na silang mahulog or pwede na nilang bunutin yung mga drains or lines nila sa katawan. Minsan oxygen, diba? Ganun yung kailangan. So, minsan naisip ng iba, parang ganun lang kasimple, nakatingin ka lang, parang nanonood ka lang ng movie, pero hindi. Sobrang mahirap pa rin. Yun yung yung work ko. So kahit papaano naman, ako, as a wife, di ba? Parang doon sa ginagawa niya ngayon, yung sacrifices niya, yung sobrang adjustment niya, sobrang humble na tinatanggap niya yung ganong work. Di ba? Parang sobra yung naka-proud, tsaka na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya. Ay, may time na, yung parang naawa din ako, syempre, lalo na. Oo, iyak ka. Nung nagbabike siya, sa work, ganyan. Parang sabi ko, niya, kaya niyang tanggapin lahat, basta para sa future, para sa family, kung magkakababy man kami as a father, gano'n, di ba? Sobrang nakaka-proud lang, tsaka na-appreciate ko lahat. Yun nga, yung sinet aside niya yung ego niya,
yung Career ko. career niya, nag-adjust siya sa life dito, na alam niyang ako lang yung parang yung RN career ko yung nagbo-bloom, ganyan. Sobrang proud ako, tsaka na-appreciate ko talaga lahat. Tsaka buti na lang napakabait ng asawa ko. Hindi. Hindi. At saka ang struggle ko ba doon guys is yung weather. Kasi kung nagbabike ako tapos yung weather kasi kahit na tag-init ngayon dito summer, sobra as in umuulan pa rin dito. Tawag dito. Pag umulan dito sobrang lakas talaga, hindi lang talaga ulan na parang ambon lang or ano. So yun nagiging struggle ko din na pag umulan, although kahit na may raincoat ako, pero mahirap pa rin yun kasi lakas ng ulan tapos nagbabike ka lang. Tapos sa tabi ka ng daan, yung mga Nasa sasakyan, zoom, zoom, ganyan, di ba? Yung mabilis. Minsan. Mabilis sila, pero ang kagandahan lang naman dito, kahit yung mga drivers dito, pag nakabike ka, lumilihis sila dun sa para umiiwas na sila. Umuuwas sila as much as possible. Lumalayo. Nandun sila sa left side nila para hindi ka nila ma-hit sa Ganun naman Disiplina sila. disiplina ng mga driver dito, which is nandun din naman sa law. Pag nag-take kayo ng driving exam, which is pag may bike lane na nandyan sa harapan mo, gawin mo lang is as much as possible, ka dun sa left, iwasan mo siya. Yun. Speaking of driving. Ayun, speaking of driving, nabanggit ko na nga. Pasok So yun, praise God, kasi yun nga, naipasa namin yung learner's permit namin dalawa. Oo, yung nabanggit namin. Nabanggit namin before, so naisabay namin yun. And then, recently lang, driving lesson, nag-enroll na rin kami. Parehas. In preparation kung makakaano na rin naman ang sasakyan. Saka kasi, syempre, nakakatakot mag-drive. Kahit nag-drive ka na sa Pinas, iba yung rules dito kasi. So, naisip namin, parang napakalaking tulong. Kahit minsan lang, yung may magturo sa amin ng rules, yung mga daan, paano yung gagawin, ganito, ganyan, di ba? So, kaya nag-enroll kami ng driving school. Which is parang 1 hour away siya dito sa bahay. So, struggle din, pero buti na lang may mga nakakilala akong mga ka-work na Pilipino na taga doon. So, ang nangyari, sumabay kami sa kanila nung pa-off na sila, tapos uuwi na sila doon. So, nakatipid kami ng Uber, guys. So, kasi, iisipin nyo guys, kung hindi kami nakasabay dun sa mga kasama niya sa work, papunta dun sa area or sa school, driving school na pupuntahan namin, nasa halos mga 120 or $200 papunta pabalik. Papunta balikan yung ganun. Ganun ka, ganun ka 3 mahal. days yung lesson namin. So kung 3 days yun, edi $600 na yun guys, 3 days. Ang ginawa namin, parang mas smart gawin is mag-hotel na lang kami doon. So ang nangyari, sumabay kami sa ka-work ko na papunta doon. So nakatipid na kami ng Uber. Tapos nagstay na lang kami doon ng 3 days. Nag-hotel na lang kami. Which is mas tipid siya. Mas tipid siya. And then, less pagod pa. And then yung driving school, sinusundo kami at tinahatid kami doon sa hotel. After and before the lesson. Kaya yun yung nangyari. itself, ano lang siya, parang 2 hours every day. So, 3 days yun na 2 hours. So, yun. Tapos, dun sa pagka-third day, after nung lesson, evaluate nila kung kaya nyo nang mag-road test. Kasi pwede na rin namin silang gawin yung road test sa kanila na. At the same day, pagkatapos ng third day nyo. Affiliated kasi sila parang sa yung pinaka-LTO nila dito, which is PennDOT. Sa ibang state kasi DMV yung tawag, pero dito PennDOT yung which is Pennsylvania, driving... Department of Transportation. Parang yun. Ang ganda lang mag-drive kasi nature talaga yung makikita mo. Green. As in, sobra. Sabi ko parang sarap mag-drive kasi yung diretso lang, tapos yung walang sasakyan. Walang intersection, yun yung magandang i-drive eh. Kasi hindi mo naman makokontrol lahat, di ba? So yun, nagtataka lang ako kasi sa atin sa Pinas, di ba, yung
base natin dun sa mga side mirrors is yung first doorknob. Dito, second doorknob ng car. Diba? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam Hindi ko bakit alam. second doorknob. Pero ang turo sa Hindi atin na sure. noon, sa Pinas, yung first doorknob. Pero second doorknob, so yun yung ginagawa na. Yung driver ko, tapos, okay naman. Sabi nga niya, kung ako yung nag-examiner mo, ipapasa kita. Sabi niya, okay ka na, you're good. You have good control. Ganyan-ganyan. Diyos ko, Lord. Tapos, edi yun. After no, nung third lesson, pagka, nag-road test na kami. Kasi para isahang punta na lang ba? Kasi nga, 1 hour away siya dito, di ba? Kasi sinabi naman ng mo is pwede ka na mag-road test. Oo, okay na ako. Tapos, ang nangyari kasi, yung mag-e-exam sa amin, iba siya. Hindi yung mga naging trainer or namin. Iba siya. Tapos, nauna ako. Inaano niya na yung mga light controls. Tapos sabing ganun. Yun na yung wipe mo, sabi ganun sa akin nung trainer ko, nag-start na siya, sabi ganun. Talaga, sabi kong ganun sa kanya. Comes dun sa first part na knowledge of controls. Perfect naman. Nakuha ko naman. As in, alam ko naman. Tapos, second is yung parallel parking na. Sobrang perfect. Sobrang smooth lang. As in, normal na maneuver, ganyan. Nakuha ko siya in one go. Actually, yun talaga yung strongest point ko, yung parallel parking. Parallel parking. Diyos ko Lord, nagka-parking na lang ata. Tapos yun, edi, lumabas na kami ganyan sa highway, road test na. Paglabas namin, hindi ko alam ano nangyari. Bakit bigla akong kinabahan ba? Or naging fog yung brain ko or something. Tapos parang ko dun sa examiner. Parang hindi naman naiirita. Yung parang na-insecure ba? Hindi ko alam. Basta ganon. Tapos sinusundan ko naman yung ginagawa niya. Pero ko, parang nalilihis. Parang nakafocus ako sa sasabihin niya, hindi sa daan talaga. Pero wala naman nangyari guys na accident or anything. Ang lang doon, yung parang masyado akong na-overwhelm. Feeling ko, yung examiner is, pa rin siya. Yung pa rin yung trainer mo? Trainer ko siya. Hindi ko, nawala sa isip ko na, yung sa isip ko is sundan lang yung sinasabi niya. Hindi yung mag-focus din ako sa daan kung may red light ba, kung may ba, ganyan. Yun. So, sadly, hindi ko siya nakuha yung first try ko. So, yun yung nangyari. Tapos pagbalik ko sa office, nandun na siya. Nandun na ako dun sa office, which ako na yung next. Tapos, ang sabi sa akin ng trainer ko, sabi niya, is unusual. Sabi ganun, ba't ang tagal nila sa loob ng sasakyan? Sabi, usually hindi nagtatagal ng ganyan yan. Sabi ganun. Tapos, let's hope for the best. Sabi ganun. So, parang... Kasi sinabi niya yung lahat, yung mali ko. Kaya nagtagal ka. Pagpasok niya, Wala. sabi niya nun, she failed. Ako naman, nung sinabi niya she failed, sobrang... Seryoso? Sabi pa niya sa akin? Oo. Tapos, kinabahan na ako. Kasi, pressure sa akin. Nung bumagsak siya, and knowingly guys, hindi naman sa alam ko sa isip ko na mas magaling siya sa akin mag-drive. Kasi mas maraming beses siyang nag-drive sa akin sa Pinas. Nababalita ko na lang, minsan mag-message siya, umalis kami ni Mama, or umalis kami ni Papa, pumunta ako yung nag-drive. Yung mga ganun. Kaya, kami ni Mama, mas alam ko na magaling talaga siya sa akin sa pag-drive. So, yun nga, naging pressure na sa akin na kinabahan na ako. So, ayun na. Yung sa kanya, nag-exam sa kanya, siya rin yung mag-exam sa akin. Nung nakaupo na ako doon, sabi ganun sa akin, baba mo lang yung yung window mo, sabi ganun nung instructor. And then ako sa labas lang ako, mo lang ako kung masyado mahina yung boses kasi medyo mahangin para ma-repeat ko kung ano yung mga instruction na gagawin mo, sabi ganun. So yun, pinaano ako sa mga light control, left, right, ganun, low beam, high beam, and then nandun yung mga wiper, tapos yung brake parking, tapos yung pinaka-emergency parking. So yun, okay, naiano ko yun, pumasa. Sumakay na ngayon si examiner. So, pagkasakay niya, ayun yung parking parallel, sabi nga yun yung area. Once you are ready, pwede ka nang pumunta doon, sabi nga nun. Okay, sabi ko ganun sa kanya. Dahan-dahan pumunta ako doon sa siya pala, naano ko rin sa side mirror ko na nanonood siya. Tapos, okay, kabado ako pero inaano ko na lang yung sarili ko paano doon sa parallel. Kasi alam ko, doon ako medyo mahina. So, buti na lang, naano ko siya, nakuha ko siya in just one try na hindi ako nag-try maneuver. As in, naano ko talaga siya ng one try lang. Tapos,
sila pa nasa labas at saka yung yung trainer ko nanonood Oo. sila sa akin doon. Parang kinakabahan sila kasi nga alam ng trainer ko nandun ako mahina. Tapos akala nila medyo may Konting lampas kasi, guys. Oo. Hindi mo na makukuha eh. Hindi mo na mapaperfect na Oo. ipasok siya. Or mababangga ka sa Oo. phone. Akala nila na medyo alanganin yung pagpapark ko. Pero hindi naman, nakuha ko yun. So yun, pumasa na ako sa second test. So ngayon, road test na. Nung sa road test, nag-signal ako kasi doon sa bandang right ako Tapos nung nasa, may kasi doon, may stoplight doon na kahit na naka-red siya, pwede kang mag-right turn as long as clear yung area. So dapat mag-yield ka muna doon, tapos doon ka, after mo mag-yield at Kung wala. walang clear yung area, kahit naka-red siya, pwede ka na mag-right. Oo. So, ang nangyari sa akin, that time, nung nasa area ako noon, hindi naka-red yung Wala ko. siyang red light. So, naka-green siya. Unlike sa kanya, guys, May ang red kinabagsak kasi niya is naka-red yung signal, tapos hindi siya nag-full stop. Which means yung full stop na sinasabi nila dito, pag nag-brake ka dapat, maramdaman mo yung gaganon yung Gaganon mo. yung gusto nila. Dibdib mo. OA na kung OA. Oo. Gusto nila kasi, pag nag-full stop ka, as in yung mararamdaman nila na gaganon ka. Gaganon ka, Okay, oo. Ang So, nangyari noon, may red light, pero sabi niya kasi mag-turn right ka. Oo. So siya yung sinundan ko, hindi ko tinignan yung stoplight. Oo. Kaya doon ako na-fail. Sinundan ko siya, pero hindi ko tinignan yung daan. Hindi siya nag-full stop. So, nag-ano na lang siya na, pwede siya lang, Pwede naman talaga siyang mag-turn eh. Kaso turn right. red siya, pero may sasakyan. Oo, kaya yun. So, ako naman yun, nakapag-full stop tapos umikot kami doon. Move on Tapos, na lang. nakabalik ako doon sa sa area. Kung tapos pagdating doon sa pinapark yung sasakyan doon sa harap mismo ng office. Sabi nga nun, sabi nga nun, that's nice. Sabi nga nun, you will pass. Sabi nga nun, oh really? Sabi nga nun. So, narelip ako. Narelip ako kasi, at least, sad din. Kasi ang aim namin is kaming dalawa. Pero at least kahit papano, one of two, meron po masasabi sa amin. Tsaka At least happy din 50% ako. pa rin. Oo. Nakita ko na siya nangubiti. Nasa loob pa siya ng sakyan. Sabi nung trainer niya, he's smiling. Sabay pa kami nagsabi, he's smiling. Maybe it's a good news. Sabi. Tapos yun nga. So yun. Buti na lang. At that day, yun, pumasa ako sa sa driving ko. Praise God. Kasi nalagpasan ko talaga yung na yun, yung pressure talaga sa akin. Oo. Na maipasa ko yun kasi nga, biruin nyo guys, ang laki rin na nagastos namin na nag-enroll kami doon. Magkano rin yun. Tapos nag-book kami ng hotel. $525 each. isa. So, For that 1,040 na yan. na lesson. Oo. Tapos yung Nag-hotel hotel pa namin, kami. magkano? Kulang-kulang 500 yun. Hindi naman. Mga 380. 300. Oo. Ganon. Kung tutusin sa mga More than. 1/4 na yun. O tapos yung yung pagkain pa Dollars. namin doon. Yung mga ganong At Tapos, least, di ba, kahit pa paano, isa sa amin, nakapasa. Nakapasa. Oo, ako, medyo naano rin ako noon, nasad ako, pero okay lang, move on lang, ganyan. Yun. Hindi, actually hindi totoo yung move on. Kasi na-frustrate ako, gusto ko na siyang ulitin ulit. Agad-agad. Gusto ko na siyang kunin agad. Which is yun yung ginawa niya. As in, one day apart lang, guys. Galing pa ako ng night shift. Oo. The next day nun. Oo. One day apart, tapos the next day, pumunta na ako ulit doon. Galing pa ako ng night shift. As in, nag-Uber lang ako. Doon ko nasabi na parang, uwian, pabalik na Uber, $200. So, yung nagastos ko, guys, dun sa pagbalik ko. The second time niya, Oo. guys. Ang nangyari dun sa second time, ibang car yung pinagamit niya sa akin. Sabi ko, kaluka to, sabi ko, parang nami-personal na siya. Sabi ko, bakla ata to. Sabi ko, siguro crush niya yung asawa ko. Kaya yung gano'n na yung mga naisip ko. Kasi,
bakit mo papagamit dun sa new driver yung ibang sasakyan na hindi niya gamay? 'Di ba? Tapos, ewan ko kung ano yung naisip ko kasi Siguro ang purpose lang talaga nila doon is kahit anong sasakyan yung gamitin Kaya mo, mong at least kaya mong i-drive. i-drive. Yun talaga. sakto noon, hindi ko alam, yung bang shoes ko na suot ko, na matigas, hindi ko ramdam yung brake, hindi ko ramdam yung ano. Wala, sadly, hindi ko na naman siya. For the nagawa. second time, hindi niya siya. Sobra, as in, alam mo yung pagpasok ko dun sa Uber car na ano ko, gusto ko na-down talaga ako, as in, naiyak ako, ganyan. Pero throughout the way, na 1 hour pag-uwi, nagkukwentuhan kami ng Uber driver ko, parang kahit pa paano, naging magaan yung pakiramdam ko. Tapos sabi niya, friend, di ba sa'yo yung examiner? Sabi niya ganyan. Sabi ko, hindi masyado. Sabi ko, sabi niya, something's fishy. Sabi niya ganyan. Tapos, yeah, right? I thought so. Ganyan ako. Siyempre, naghanap ako ng kakampi, di ba? Tapos, pero yun, at the end of the day, mag-move on ka lang din eh. Kasi kung hindi pa time, hindi pa time. At saka, gusto ko rin naman na maging safe driver. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba din na nasa daan, di ba? So, okay lang. Nag-move on ako. Bumili na kami ng sasakyan eh. Ganun siya nag-move on, guys. Pero yun, bago yun, bago yung topic na yun. Sorry. Hindi ko rin kasi Emotion siya. lang. Emotion lang. Hindi ko rin kasi siya nasamahan that time, that second day. Kasi parehas kaming galing sa night shift duty. At siya, pa-off siya that day. Kaya siya, nakapunta may siya. pasok. Ako naman, may pasok pa ako kinagabihan. Kaya hindi ko talaga siya nasamahan. Kasi as in, medyo nag-adjust din kami sa pagtulog namin ng ano dito, guys, Night shift. ng night shift. Kasi minsan talaga halos nakakatulog kami from night shift 4 hours, 5 hours. Tapos papasok ako ulit. Makakauwi kami ng 8. Sabi Oh, na sobrang aga naman makakauwi natin. kami ng 8. Makakatulog kami ng 9 Nine. or 9:30. Oo. Hanggang 10. Tapos magigising kami mga 2, Two. 3. Oo. Ganun lang. So, sobrang zombie. Oo. Ganon. Kaya, Pero, ano. makaka-adjust din. So, ganun. Kaya ganun yung nangyari siya yung ano. Pero sobrang babaw talaga ng tulog ko nun kahit nandito ako. Lalo na nung alam ko na yung oras ng exam niya is ganito. Tapos halos 2 oras pa lang yung tulog ko nun. Hindi na ako mapakali. Gusto ko siyang message pero kinakalma ko rin yung sarili ko. Ayaw ko maano siya kung positive or negative o ganun. Hindi talaga ako nag-message. Hindi talaga siya. Hindi ko siya Kasi tinawagan. alam ko Mga tulog ganun siya ano. eh. Kaya yun. So, Yun. ganun yung nangyari. At yun nga, para makamove on guys. Yun yung naging next step namin. So, bili na tayo sa sakyan! Nasasakyan namin niya. Pero yan, gusto namin i-share sa inyo paano kami nakabili ng Oo. sasakyan.